Mahigit 3 oras nagpulong ang mga opisyal ng Pilipinas at Estados Unidos sa Camp Aguinaldo. Ang Mutual Defense Board Security Engagement Board meeting ay taunang pulong para planuhin ang patuloy na pagpapaigting ng kanilang pinagsanib na puwersa. Pinangunahan ito ni Armed Forces Chief General Romeo Bronner at Indo-PACOM Commander Admiral John Aquilino, ang pinakamataas na opisyal ng militar ng Amerika sa rehiyon. We have dedicated ourselves to addressing the dynamic and evolving challenges that confront our nation's security. The security environment is extremely challenging right now, and I want to thank my friend and partner, General Bronner, for his leadership. Malimit pinaplansya sa MDB-SEB meeting ang mga proyekto at programa na isasagawa nila sa susunod na taon. Kabilang na ang mga joint exercises gaya ng balikatan. Pero bago ang pulong, binisita ng mga opisyal ang Cagayan at Pampanga na kabilang sa mga tinatawag na EDCA sites o mga kampo ng AFP kung saan bibigyan ng pinalawig na presensya mga tropa ng Amerika. All of the EDCA sites are sovereign Philippine territory. Paulit-ulit na ginigiit ng Amerika na nakikigamit ng sila ng mga pasilidad sa mga lugar na inaprubahan ng Pilipinas. And the United States has identified investment of almost $110 million to those sites. I would like to say that the Philippine government is also spending for these EDCA sites, primarily because these are our own camps. Bagamat pinili nilang bisitahin ang EDCA site sa Northern Luzon, di raw dapat isipin na bahagi ng paghahanda ito ng US sakaling sumiklab ang gyera sa Taiwan o sa Korean Peninsula. All of this joint operations, even the selection of our EDCA sites, has nothing to do with the other countries in the Indo-Pacific region. So the viability of those sites for assistance, for training, and for interoperability is really the key. But let there be no doubt, those are sovereign Philippine locations. May mga mungkahi rin na palawakin ng presensya ng mga tropang kano sa West Philippine Sea kabilang sa Pag-asa Island at Ayungin Shoal. Bagay na nabanggit sa programang Politics as Usual ni Pia Ontiveros. On joint patrols, joint drills, what about a joint forward base? Is that, can we do that? All I know is about the EDCA site in Balabac. The forward base in KIG is something that hindi pa namin napag-uusapan. I am not aware of any effort to establish a forward base in KIG. But KIG, Kalayaan Island Group. Kalayaan Island Group. Unti-unti na ngang nagpaparamdam ang puwersa ng US sa West Philippine Sea. Bukod sa pag-iikot ng kanilang spy plane, sinimula na rin kamakailan ang mga bilateral sail o joint patrol sa pagitan ng Philippine at US Navy sa kanlurang bahagi ng Palawan. We'll continue to do that for the long term, ultimately to ensure that we can maintain the freedom of the seas, freedom of airspace, so that all the nations in the region can enjoy peace and prosperity. Patuloy ang pagpapalakas ng alyansa sa harap ng mga tumitinding banta sa seguridad ng dalawang bansa. David Santos, CNN Philippines.